uh, Buffer mindset, no? Sa 2 days na trinabaho natin. Okay, so ito po, we start na po ang ating skill training. So by the way, sa mga hindi pa po nakakapag-reveal, no, I am advice na napakagandang umpisa po na pilitin po ninyo na sa mga next reveal natin ay maka-attend kayo. Kasi po, kailangan talaga siya kasi 80% ng journey natin is nandun po sa attitude. It's not all about the skill. Kailangan maibigay yung panahon natin doon sa tawag nating attitude and mindset. Okay, so 5 fingers of network marketing. So by the way, konting kwento, no, before we start. Ayan, nag-start pa lang pala tayo, no? So don't worry po. Okay, so you after 6 o'clock you can leave, but I tuloy-tuloy ko lang po. Okay, so yun po. So the computer technician, so may isang bata, nagagawa siya ng project niya. Kaya lang nagkataon na nagkaroon ng konting problem yung kanya computer, no? So they try naman niya na maayos by their own. Kaya lang yun nga, hindi ko naayos. So tumawag siya ng technician. So nung tinawag niya ng technician, dumating naman siya. So chinek yung technician yung problem, in on and off. So hindi talaga bubukas. Chinek yung CPU, tinanggal yung cable, no? At the same time, ayun. When the technician decided kung anong gagawin, so ang ginawa niya is isang malakas na pukpuk sa CPU, no, sa bandang kaliwa. Medyo itaas ng konti. Then kinabit ang cable and in on and off na po ang computer at po ay nagbukas. So tumayo amazed siya kasi nagbukas na. Then okay. So bayaran time. Sabi nung bata, magkano po ang ibabayad ko sa iyo, Mr. Technician, na sobrang galing, no? Bayaran mo lang ako ng 1,500. Oh, siya. Very shock. Lang yung CPU ng parents ko niyan. Give you sabi niya, parang something like that. Kailangan ko ng justification. No? I itemize mo. Bakit ako magbabayad sa'yo ng 1,500? O, sabi po nung technician, by the way, ito yung itemize ng aking billing, no? Yung billing ko sa'yo. Ayan, 10 pesos para doon sa pagpalo at 1,490 yung karunungan at experience ko kung saan papaluin yung computer. So, moral lesson po doon is, ayun po, sabi nga, ang value ng isang tao ay nakadepende sa kanyang experience at kalaman, no? Kung saan papaluin yung computer. The same sa ating negosyo, leaders, no? Invest. Ako po, I have a 16 years experience sa ganitong klase ng negosyo. And more than 10,000 leaders na naturuan natin na naging multi-millionaire sa ganitong klase ng negosyo, no? I always suggest to them na isabay ang pag-aaral. Kasi ako po, hindi naman kailangan mas malalim yung maging dahilan mo. Kasi ako po, 16 years na nag-aaral eh. Can you imagine that one? 6 years elementary, 4 years high school, then almost 5 years kasi yung engineering, plus 1 year preparation sa board. So 16 years for the benefits of how much yung salary, how much yung kinikita. That's only 24,000 for 16 years na pinag-aralan mo. As in, nag-aral ka ng hindi ho basta-basta. Engineering is engineering. Kumbaga, almusal, tanghalian, hapunan, pati merienda ay puro numero, no? So, grabe po yung dinaanan na sakripisyo ng ginong pag-aaral. Pero can you imagine that one? After 16 years, 24,000, doon mo pa lang madi-differentiate mo eh. Tapos, merong isang company, rewarding time sa'yo ni Lord, nag-o-offer sa'yo ng, sabihin na lang natin, 100,000 to 200,000, nasa Pilipinas ka kasama ang pamilya mo. Hindi mo pa siya aralin. That's the reason why we fail. Kasi, hindi natin alam paano i-align yung sarili natin without wala kasi tayong kino-compare, wala tayong comparison eh. So ako kino-compare ko lagi yung previous life ko doon sa future ko at connected yan sa ginagawa ko ngayong present. So kung ako ay nag-aral for the 24,000, ano ang dahilan para kikitain ko ang 200,000 without training myself for additional knowledge na kailangan meron ako? Kasi hindi ko pwedeng gawin dito yung pagiging engineer ko eh. Yung pagiging engineer ko, nawala po lahat ng yon. And we start talaga po sa wala na kailangan aralin ko itong negosyo daw because this is my first time nakapasok na itong klase ng negosyo. So kailangan po bigyan nyo talaga siya ng time. I suggest you focus yourself sa learning, sa pag-aaral. Kasi sabi ko nga po, hindi magpa-promise si Lord ng
blessing na walang kasapat na actions. Kasi sabi nga po, faith without action or prayer without action is death, no? So, ibig sabihin, kailangan po. So, mag-invest sa paghubog sa sarili. So, magitan ng pag-attend ng mga training at workshop. When we say workshop, expose yourself. Kung saan ka natatakot, takot ka magsalita, takot ka mag-invite, expose mo lang. Okay? At experience yan, expose yourself to your fear. So, success is improvement, no? So, it's not the result. It's not the card, the savings, okay, the house and lot. Hindi po yan yung success, no? Yan ay resulta ng success. Success is improvement. Ikaw nakakaalam kung ano meron ka, ano yung kahinaan mo, ano yung strength mo, at ano yung mga dapat i-improve sa sarili mo by your experience. Medyo hirap kang magsalita, nahihiya ka, try na doon mag-improve sa pagsasalita. About the nire-rate mo ba yung ideas or knowledge na meron ka pagdating sa negosyo. You don't know na lahat ng possible question na kahit hindi tinatanong ng kliyente mo, ng customer mo, dapat possible na babanggit mo yon kasi hindi mo naman kailangan itanong. Information wise, yun yung pinaka-importante. Enough na po ba yun? Yun yung kailangan i-rate mo lagi sa sarili mo. Then dapat maging gutom tayo sa pagsi-training, no? So training is everything at walang naging champion na hindi nag-training. That's the reason why meron mga gabay. Okay? So we are so blessed kasi meron tayong isang Gabs Castillo, no? Na nag-initiate talaga It's create na siya. 200 million is enough para maging maganda na yung buhay mo. Pero can you imagine that one? They are looking for a great program para sa atin, no? Kasi na-realize natin na na-bless siya So, kailangan ibalik talaga, okay? Yung po yung... So, kung nandiyan si Sir Gabs, no? Coach Gab, thank you so much. Okay, we are so appreciated po yung ginagawa ko sa aming mga opinions, no? So, sige po. So, sabi rito, no? So, why do we need to attend training? Of course, to study the business well. Business well, wag pong puro hataw. Ang isang buksingero na panay ang suntok na hindi alam kung paano sumuntok, mapapagod. At the same time, at the end of the day, hataw, sometimes along the way, ang result is babay. Kasi napapagod. Kasi hindi alam ang gagawin. So, kaya po, we try to compare the busy and the productive sa isang tao. So, learn first before you earn. Of course, hindi ka pwede maging engineer kung walang 5 years preparation. The same din dito. So, ang tanong, ano po ang ginagawa nating preparation to earn? O sayang yung promise kung walang pag-aaral na gagawin. Okay, so we want to succeed. We don't want to fail. Marahil naman, tama itong prinsipyo na to. Na hindi ka papasok sa one of it to fail. Kasi ang daming rejection, discouragement. Bakit kailangan mong daanan yan? Sa ordinary life natin, before, hindi naman tayo dumaranas rejection. Pero ito, can you imagine that one? Dinaanan natin lahat. Kaya gawin na rin natin ang lahat para maging mauam natin to. So, applied knowledge is power. So, revealed leaders, no? Ay di man tayo magkakasama everyday sa prayer na lang marahil na hopefully sana yung lahat natutunan ay gamitin, no? Basic lang na magamit natin siya because sabi nga, applied knowledge is power. So, duplication business kasi ang ating negosyo. So, hindi tayo pwedeng makapagturo ng idea na hindi tayo nag-initiate na alamin tong idea na to o tayo yung mag-initiate na mag-aral muna, no? Kasi unang-una, ang hirap ituro yung hindi natin alam at hindi natin ginawa. Okay? So, multiply faster kapag ikaw ay may idea. So, nakikita kasi sa kilos mo. Sabi nga sa the law of attraction, when we say attract with action, so likes attracts likes. Kung leaders ka, you attract a leaders kasi ang kilos, galaw, paraan ng pag-iisip, ugali ay leaders. Okay? Can you imagine that one? Ibig sabihin, no? Talagang kailangan mo. So, shortcut to success, yung pagtatrabahuhan ng 20-30 years. Kaya punin dito ng 5 years. Tamang sistema lang. Because of the law of the leverage, no? Goal natin, stable yung network, lahat marunong, lahat tama ugali. So, pagsasama-samahin ang dinisay ni Lord para mag-inspire ng tao. So, we are here to inspire people, Ayun po yung purpose natin. And to help people na talagang hindi dinesign sa ganung klase ng negosyo. Yun ang kailangan natin, no? May promise, no? Lectures can apply in everyday life. Kaya po, Reveal graduates, so we congratulate sa inyo everyday. Kasi can you imagine that one? Apply nyo lang sa inyong buhay yung ating mga pinag-aralan ng 2 days. Grabe po, no? Talagang
grabe po yung magiging feedback, okay, ng training ng reveal, no? Kayo po, pwede nyo pong i-type yung mga naitulong sa inyo ng reveal, okay, kung nandyan po kayo. So walang champion na hindi nag-training. Based on my experience, lahat po ng anak ko ay Philippine. Okay, sa prestige na pinakamataas na pwedeng mapuntahan or makamit ng isang atleta, yung Olympian. Okay, so all of my lahat po ng anak ko ay Olympian player. Ito po yung sacrifice natin, sacrifice namin sa training. Ito pong alas 4 na to, ito na po yung mundo namin. Ito po yung time nagtitraining kaming mga pamilya, no? Yung mga Alpha before. Ito yung time nagtitraining kami. At 3:30 po ay gising na kami para mag-training. Okay, so training is everything because we apply what we train, what we learn. So, lahat po. Mamaya, pagkatapos natin ng 6 o'clock, lalabas tayo, kakausap sa tao, is part ng training to gain experience. Okay, so then value the experience. And of course, happy most of the time. That's the reveal, motto. Okay, so grabe mo, no? So, basic skills sa 5 fingers in network marketing. We discussed the why, the prospecting, inviting, presentation, the follow-up and closing. Saan tayo aabot? Okay. Pero we'll try na matapos kasi medyo mahaba kasi ko-confirm mo to. This is the 3rd day ng reveal. But kinong-fresh kasi natin ng 2 days, kaya pansin nyo po, bitin yung skill natin. Pero we will try kasi kung hindi natin matapos to, kaya hiningi ko na po yung gabay kasi for the benefits po ng reveal. Ayoko po kasi na tama ugali, tama mindset, na walang skill. Kaya po talagang ibibigay ko yung the next na gabay na talaga pong may ibigay sa inyo yung complete information. So, tsaga-tsaga lang. Para naman to sa future natin Okay? So by the way, sige. 233 participants. So again, maraming salamat. Okay? So sukuli, sana hanggang mamaya magkakasama tayo kasi alam ko yung iba diyan tatamaan na yung mga signal nila. Okay? Iba kasi naka-date na lang, no? So deepest why, what is your purpose in life and what is your deepest why? At ano rin yung purpose ni Lord? Bakit may ganitong klase ng negosyo na ipinakita sa iyo? Okay, so sabi ko nga po, rewarding time. We are so blessed. So congratulate all of you. So may 4 na level, no? Ang deepest why. Ito po yung level ng ating purpose ni Lord. Bakit tayo nandito? Okay, so number 1 is yung provide yung basic needs in the family. So we congratulate all of you kasi you are responsible. Okay, individual, no? And we are so blessed and congratulate kasi once na binigyan ka ng family, okay, so you deserve to have a family. So may plano sa iyo si Lord kasi yung ibinigay sa'yo, pinagkatiwala sa iyo na asawa, pamilya ng asawa mo, anak mo, magiging mo. Okay? So anak ni Lord yan ay pinagkatiwala lang sa atin. Kasi alam ni Lord na we are responsible. Okay? So congratulate all of you. And galing din kay Lord yung mga needs nila. Okay? Ang tayo po ay dadaanan lang. Okay? So we can provide them but all the needs ng family natin is galing sa Kanya kasi totally anak ni Lord yung ipinagkaloob sa atin ng family. Okay? Kaya lang dinaan sa atin kasi alam niya na kaya natin ibigay yung lahat ng pangailangan ng family. That's the reason why ang tawag dyan sa provision when we kapag naririnig mo yung word na provision kasi nabigay kita maganda idea about the provision. Pangailangan, actually basic naman to sabi sa Bible, no? God provide yung basic needs ng tao, the shelter, clothes, and the home, no? Shelter is home, right? Clothes and food, basic needs ng tao yan, by the way. So, ayun, no? Like example, between the fish and the dagat. Ano yung inuna? I-create ni Lord, yung isda o yung dagat? Siyempre, sagot natin dagat, no? Kasi, ayun yung provision ng isda. Makahuyan before ang ibon marahil, no? Of course, tama naman. Hindi pwedeng ibon na wala naman siyang provision. The same din sa atin. So, si one of the is i-design para sa atin kasi medyo mahihirapan tayo The basic needs is provided ni Lord. Tama po. The shelter, clothes, and foods. Right? Kaya lang, kapag pumunta ka kasi doon sa second level, okay, dreams na to ng family. So when we say pangarap, remember, revealed leaders, the slide na you are created in the image and likeness of God. Therefore, you have created the rest. The example of the American and the Filipino. Okay? You have created the rest. So ikaw na yung gumawa. Kasi ikaw na yung nangarap
Kasi i-provide na ni Lord yung basic needs sa'yo. The food, the shelter, and clothes. Okay, vision yun. Kahit hindi ka magtrabaho, provide ni Lord yun bilang anak. Pero nung nangarap ka, ikaw na yung may gusto nun. Nung nangarap yung anak mo, gusto na ng anak mo yon. So what we need to do is, sabi nga doon, therefore you have created the rest. Okay? Through the power of God as given you. And sabi ko nga, God is the observer, not the creator. So God's stand is to help you in assist you in living your life. So, nandiyan si Lord para tulungan ka, i-assist ka doon sa pangangailangan mo para matupad mo yung pangarap ng family mo. At the same time, yung pangarap mo. Kasi ikaw na yung may gusto doon eh. The provision-wise, ibinibigay na sa'yo. Kaya lang tumaas kasi yung pangarap mo eh. Pwede namang simple lang, pwede namang ordinary na pangarap. So, God's provide na. Pero nung nangarap ka kasi, more than nakasikito doon eh. Doon sa provision ni Lord. Kaya ang gagawin nila sa'yo ni Lord, bibigyan ka na lang ng right opportunity. That's the reason why nasa one optic ka. Kaya sabi ko nga po lagi sa mga kausap ko, no? Kung i-value mo lang yung dumarating sa buhay mo, you're so blessed kasi ikaw yung humingi dyan, binibigyan ka lang ng idea, solution, opportunity based on what you pray. Okay? So, provide the dreams of the family. Medyo stress kung hindi natin alam paano gumalaw ang mundo. Okay? Sa pangarap natin. At kung ang pangarap natin, kasi hindi yun ang plano niya. Only the provision provided by God. Okay? Kung may pangarap ka, you are the one who work it out. Pero God is always there to assist you and help you and guide you para makuha mo yung pangarap mo. So tayo yung nangarap. Tayo po yung kikilos dyan. Hindi po si Lord. You just ask them. And of course, matatanggap mo yan. Okay? So again, okay, isasama na ni Lord yung plano niya kasi nangarap ka na rin lang. Okay, binigyan ka na ni Lord ng opportunity paano makuha mga pangarap. So sayang yung idea, sayang yung solution, sayang yung opportunity. So sabi ni Lord, sige, ituloy mo na. Tulungan mo na rin yung mga kakilala, mga mahal sa buhay na help other to get their dreams. That's the third level po ng ating Deepest Why or journey sa mundong to. So, syempre sayang experience like what happened sa buhay ko, no? So 16 years experience, tapos nag-stop for the benefits of makapagpahinga. Yun na. So kumbaga sabi ni Lord, bumalik pa. Kasi may plano pa ako sa'yo eh. Tulungan mo yung mga leaders, especially taga 1OFT. Okay? Para makita nila kung anong gagawin para maitama yung journey at makuha nila yung kanilang mga pangarap. Grabe mo, no? Wala man lang bang, alam nyo na. Okay, so, thank you so much po. 246 participant, no? Grabe, no? Hopefully, abot man lang to ng mga 300. Ayan na ako. Ayan. Sige po. And third level, help other to get their dreams because experience-wise, sayang naman yung ating mga matutunan. Nakuha natin yung pangarap natin. So, try to help naman yung sarili natin. That's the reason why and purpose. Bakit po tayo nasa mundong ito. So, the third one is yan, graduation time, congratulatory. So, darating ang time, pupunta tayo sa heaven because of our good purpose na nagawa natin sa earth. Nasalubungin tayo niya. Nakangiti siya. And alam niyo po kung ano yung maririnig niya. Sabi niya sa'yo, sabi niya sa atin, no? Ayan, anak, well done. No? Nagawa mo yung gusto mo. Bakit ka nagkaroon ng family, bakit ka nagkaroon ng kaibigan, at bakit ka napunta sa 1OFT. Ayan, so, successful man knows the reason for his being. Grabe po, no? Ma-appreciate lang natin, no? Kung bakit nasa atin si 1OFT. Ang ganda-ganda talaga ng, ng purpose niya sa atin. Grabe po. So, congratulate all of you. Especially sa mga leaders na talagang they're trying na magawa po ng tama yung negosyo na to. Okay. So, sabi nga rito, no? Ayan, wait lang po. Natatakpan kasi. So, one of the values we earn from network marketing is developing our most important skill. So, yung skill kasi, hindi rin kasi pwedeng iasa natin kay Lord lang eh. Hindi naman si Lord yung mag-trading. It's our responsibility. So, kailangan ma-develop yung ating skills. Okay? So, at the same time, pwede nyo pwede nyo feature na skills can make you rich, not curious. Hindi po yung pinag-aralan sa school na magpapayaman sa'yo, yung application. Okay? Yung skill kasi is based on experience. We adjust based on experience and we learn from experience. Okay? So yung curious kasi is nababasa, so nabasa mo lang. Kapag hindi mo siya na-apply, hindi rin siya magiging kapaki-pakinabang. Okay? Okay po. Inom lang ko akong coffee. Medyo lumalamig kasi. Dapat po may coffee din kayo sa harapan nyo. Ayan.
si Ma'am Salvi. Yan, so, seryoso si Ma'am Salvi. Okay, so shout out sa inyo dyan. Okay, so kilala ko to the Master Dreamers, si Macbeth Sally. No? Alam ko nasa nasa ibang bansa. So good morning po, ma'am. So skills can make you rich and not glamorous. Hindi po yung pinag-aralan natin. No? Hindi ako yumaman sa pagiging engineer. So successful in MLM have developed business skills through time. So masyado magkamadali. So just enjoy the process. Just enjoy the journey and trust the process. Okay? So kailangan po patient. I-develop natin yung patient. May right time yan. Kaya nga lagi sinasabi ko sa rebuild natin, no? Magkakaibang ating fingerprint kasi magkakaiba po yung destiny at yung journey. Pero at the same time, yung destination na promise ni Lord, doon tayo makikita-kita kung ano yung plano niya para sa atin. Okay? So, grabe po, no? Ayan po. Take time, patient, i-develop natin. So, if you're really serious in developing your one of the business skills, you need these skills, the ability to sell, benta. Okay, so ability to sell is the number one skill in any business. So kailangan natin matuto po na mag-share at mag-approach sa tao for the benefits na parang i-develop natin yung ating number one skill, ang selling, pagbibenta namin. Importante po yan, ha? Importante yan. So while learning how to sell is so important, bakit importante siya? Because if you cannot sell, the bother of thinking about becoming a successful in one of this. So, tinagot na, hindi ka magiging successful kung hindi ka marunong mag-approach. Okay? Or i-offer yung ating napakagandang produkto kasi business-wise, napaka-importante na meron tayong produkto. Ang ganda ng produkto natin, I choose one of the because of the product and the owner. Okay? Wala pong iba nga. Kasi, can you imagine that one? I'm more than 16 years as a trainer. So, ang daming mga MLM company na nagmingi ng appointment para, I think I qualified them. Mga 3 or 4 company. Pero I always look for the good product. Okay? And of course, siyempre, yung feeling mo, kung yung bang owner is may puso. Kasi nandun tayo pagdating kasi sa pera, pag walang puso, wala hindi maglulong last ng isang company. So, yung feeling ko po, it long last And I pray them kasi magbibigay ako ng oras I sacrifice my family, of course, that time. Na yun yung tinitreasure ko yung time ko sa family, then I sacrifice them. So, ano yung future? At the same time, possible ba na mayroong umasenso? So, nakita ko na possible, marami pong makikreate na multi-millionaire ang company. So, kaya nga po nagsiserve ako para maitama at ang gusto ko kasi is mag-long last yung company. This is why nandito po ako sa company na to. So, talaga pong nakita ko na malaki yung future. Malaki po yung future. Okay, so, best sales people are the best leader. The politicians, Steve Jobs, Bill Gates, lahat sila is magagaling magbenta. So, we are born sales people. So, tanggapin na natin yung reality and adapt yung mundo na ginagalawan natin is negosyante tayo So, importante na alam natin na ang isang negosyante may ibinibenta. Okay? So, kailangan nating matutunan po yan. Okay? Ang ibibenta natin is not only the product, but of course yung sarili natin from attitude, okay, to skill na meron tayo. Okay? So while learning how to sell is important, bakit kailangan mo siyang aralin? Because sometimes along the way, mapapansin po ninyo, greatest speaker are greatest salesperson. When you imagine the 256 na nag-sacrifice today, o marahil nagkaroon kayo ng curiosity, okay, kung ano yung pag-usapan, that's a sales. Okay, walang money involved, but andito kayo because yung curiosity na develop natin Actually parang kahapon lang ata ang blasting ng invitation kahapon lang lumabas, pero eto 256 kayo na nandito sa loob na nag-sacrifice. So one of the speakers and successful distributor at the greatest speaker when it comes to product and business, of course tama naman. And when they talk, people are inspired and motivated is a selling. Na-inspired mo nabibigay ka mo ng tamang idea yung tao. So, is accomplishment mo yon. Okay? So, talaga pong kailangan tayo doon. Kailangan doon tayo lang pupunta, to inspire and motivate yung mga tao na encourage natin na napakaganda ng opportunity na meron tayo. Okay? So, sige po, diretso lang tayo, no? So, selling is not only focused on selling the product lines. So, inviting is selling. So, pag-aaral natin mamaya. Convincing prospect to buy package is selling. How can you motivate them, inspire them?
para makita niya yung future niya. So doing the meeting after meeting in the ABC role are part of the selling process. Kailangan alam din natin siyang i-apply. Activating dealers is a selling process. Huminto pero kinausap mo, inactivate mo is selling process. Motivating, inspiring dealers are part of selling. Okay? So conducting OBP is selling. Conducting ONDO, just like this one, no? Training is selling. So lahat ng nangyayari sa mundong to is selling. So kailangan may adapt mo yung environment na yun. Na lagi ka nagkikwento, lagi ka nag-share kung ano meron ka. Actually, yung natutunan mo lang, i-share mo, like example, may natutunan ka sa training na to, i-share mo lang sa kapwa mo leaders, sa mga makikilala mo. Grabe, it's part na ng selling. Okay? So, madi-develop na. If you want to buy something, you must sell something, right? Kung may binili ka, okay? So, poor people are poor because they cannot sell or has nothing to sell. Actually, yung value mo, ako, ang binibenta ko dati is yung galing ko bilang isang engineer. So, if the country cannot sell, what it has is a poor nation. Okay, so many talented person cannot sell their talents. That is why they remain poor and they cannot buy anything. So tayo po. So kaya nga alam niyo po, sabi ko nga lagi sa mga leaders, invest ka. Mag-invest ka sa training. Maniwala po kayo. Malaki po ang magiging part nito sa journey natin. Every time na may mag-share, kahit simpleng kwento lang nila, lagay mo sa puso mo. Attended ka. May plano si Lord, bakit kailangan mo siyang marinig? Bakit? Alam niyo po kasi, like rebuild leaders, rebuild, no? Everything happen, i-value mo. Kasi kasama yan sa purpose mo. Kailangan i-value mo yan. Like example, nasa isang lugar ka, okay? Kumakain ka. Just feel the food. Kasi may value yan eh. Everything na nakikita mo through your five senses, okay? Experience through your five senses, may purpose sa'yo si Lord. Maniwala po kayo. Kaya lang sometimes because of our busiest day, nawawala po yung, alam nyo na, yung how can we observe yung purpose ni Lord sa buhay natin. Grabe po, no? Dapat po andun tayo sa idea na makita natin yung reality. So everything we have now came from selling. Someone sold it to you. Yung laman ng bag mo. Yung lahat ng laman ng bahay mo. So, look at the establishment around you. Lahat sila nagbibenta na. Politician who win the election are great salespeople. Okay nyo ba yun? Okay? Nakapagbenta siya ng boto, no? So, many are poor people simply because they resist selling. Hindi lang overcome yung fear, yung takot. So, ikaw ay nasa 1OP. Alam mo man yung alam mo, responsibility mo sa negosyo na to. Share the product, share the business, no? They were never taught how to sell, how to communicate, how to handle rejection, how to overcome rejection, how to stand up again after being rejected. This is the reason why we fail. Sayang yung purpose ni Lord. Sayang bakit mo siya nakita. But sometimes along the way, sabi ko nga, nandun yung test eh. Hindi ka lang tayo nakapasa. Sometimes along the way, hindi nakapasa. So may test kasi, kaya nga, no test, no testimony. So, wala kang testimony pag hindi ka nakapasa sa test. Selling is the most important and basic skill you need to develop. Selling is the foundation of other skills you need in this business. The most important skills you need with one of the business required selling skills like prospecting, inviting, presentation, follow-up, and closing. Ito yung discuss natin. Okay, so selling yan. Okay, kailangan magaling ka dyan. Okay, mag-qualified na mga invitahin mo. Okay, so dapat natin yung prospecting, no? Always be prospecting. So by the way, reveal leaders, I required you the book na, the prospect list notebook, and we will encourage you na i-work out yung ating 200 prospect, no? Because yung lahat ng isusulat mo is your prayer key, God. So bahala na si Lord mag-connect sa mga taong isusulat mo dyan. So I need that one. Okay? Hindi ko man chine-check. Pero at the end of the day, pagbabasihan natin yan. Kasi based on my experience, talaga pong prospect list is isa po yan sa talagang in-record sa akin ng mentor ko. And every time na nag-meet kami, chine-check niya yung prospect list ko. Kasi sabi niya sa akin, prayer request natin yan kay Lord. Because my mentor is a Christian, no? So, we are always centered by God that gusto niya, makita niya talaga yung prospect list ko. So, who are your prospect? Yung sarili mo. Kailangan nyo recruit yourself first na yung sarili mo is dinesign. Kailangan align lahat, align lahat ng ginagawa mo sa ginagawa natin na pangarap, don't waste your time, leaders, especially revealed leaders, no? When we say don't waste your time, kailangan
Lahat ng gagawin mo, pag tinanong mo, connect ba to sa goal ko? Okay, pag hindi, don't waste your time. Hanap ng magiging productive ka. Kahit nasa bahay ka, you become a productive. Okay, by training yourself, okay, hearing yung mga audio, video, watch that one, then follow up yung mga leaders, pustahin, doing your prospect list. Grabe po, mag-post ng mga magagandang post para may mag-comment, para meron ka naman. Okay, para yung mga kaibigan, kakilala mo na natutulog dyan magkaroon naman kayo ng communication. So sabi nga, others, if you find a gold mine in your backyard, who will you share it first? Nakakita ka ng napakagandang opportunity. Kanino mo i-share? Of course, sa mga mahal mo sa buhay. Kasi affected ka doon Kung yung kapatid mo naghihirap, affected ka doon. Yung friend mo naghihirap, affected ka doon. Kapitbahay mo naghihirap, affected ka dyan. May sakit yung kakilala mo, affected ka dyan. So if you can share them, baka sa'yo lang pinapadaan. Kaya sabi ko lagi, ano ba yung purpose mo? Bakit ka nasa 140? Dapat ma-appreciate at makilala natin, alaman natin. Okay? So if you find a gold mine in your backyard, who will you share first? That's my question to you. So your loved ones. Okay? Your loved ones. Okay? That's your prospect. So ideal prospect, number 1, to have a communication, pag-usapan, hanapin nyo may mga problema sa kalusugan because we offer good health and pray for them, offer the product and pray for the healing. Kasi God is a great healer. Okay? Gawin mo sentro po yun. Rebuild leaders, ulitin ko lang, hindi yung product na nagpapagaling, yung faith na ilalagay natin dun sa product before na uminom sila. Okay? Kaya galingan mo, galingan mo. Okay, leaders. Okay? The one who can afford to buy one of the products. Of course, alam naman natin. Okay? Pero don't judge. Ayoko po nag-judge ng tao. Okay? May plano si Lord. Okay? If you have an opportunity, nauupo at makikinig, do your best. Huwag mong titipirin. So people with health problem, the same as very conscious. Okay? So husband and wife, kasi siyempre sila yung nakakalam ng hirap na dinaranas nila. Okay? So fanungkit, what we call the fanungkit. Ito po yung pagdadaanan ng prospect mo. Prospect mo si Kapitan. So itry baka naman yung secretary yung kagawad ay friend mo. So daan ka doon, prospect mo yan para doon sa mas malaki ang authority. Kaya kasi tayo may authority. Okay, so women, acronym po ito. Ito po yung with organization means authority and needs. Ayan, organization, madami naman yan. So that's the ideal prospect. Okay, so start with the prospect needs. Family, friends, fraternity, fraternity, samahan. Okay, yung ba yan Mamaya discuss natin lahat yan. So associate, neighbors, classmate, churchmate, organic. Gumamit lang talong acronym na Franco. So, they have sama naman. Okay, so yan po yung ating mga prospect na ilalagay natin sa ating prospect list. Okay, so give your Francos the first chance kasi siya yung mga malalapit sa atin. Okay, so if they are not ready for the opportunity, then build without them. So focus on the strangers. Bigay ni Lord. Just pray. Okay, bibigay naman yan. Okay. So sige, keep at least 200 prospect in your list at all time. You should start with people you know. And straighten them with your excitement. The blessing for analyze and measure their experience and the other companies. So by the way, kung may tayo po yung bibigyan ng opportunity na magkakaroon tayo ng prospect na galing po sa ibang company, huwag muna magsasalita about our company. Okay, just listen muna doon sa kwento niya para may alam tayo. Because the problem, the cause, and the solution, right? Remember that one? The first phase of communication. So, alamin mo muna kung ano yung nangyari sa kanya, sa previous company niya. So, just ask them para magkwento muna siya. Okay? So, yan don't fight them kung ikino-compete niya huwag nang patulan, okay? So, para at least yung attitude-wise na na-build natin, kultura na meron si one of the is makita niyo, oy, grabe hindi ka nakikipag, nag-argue that's my culture. Kasi naniniwala kami na bigay ni Lord ng opportunity na to So, we don't need yung argument. Kung hindi ka design dito, tanggap namin yan. Ganun lang. Sila yung salita. Then, try na isolve yung naging problem. Binabayaan ni offline, walang support,
hindi maganda product, o yung solusyon na yun, hindi maganda company, nagsara, o ito magkasara yung company natin, pero pag 10 o'clock, pero bubukas din kinabukasan. Don't worry. Okay? So yung mo yan. So prospecting, so people who are still involved in ML company, discuss na, don't fight. People who buy products from you, sell the product, then sell the business. Once na uminom na yan, follow up them up to 3 days, okay? Communicate them, develop natin yung friendship, yung relationship. Part kasi siya ng blessing galing kay Lord. So i-value natin yung mga taong pinagkakatiwala sa atin. So reveal leaders, alam na nyo yun, valuehan. So referral from your prospect. Imagine na po, nagagawa nyo ba ito? Okay, so pag may kinausap ka before at the end of your communication or kwentuhan, ask them for the referral, then gamitin mo po yung referral niya. The example, it was happened sa amin sa Isabela. We'll try to, ayun nga, yung namin before, pumunta kami ng Isabela na isa lang ang kakilala, hindi pa namin relatives, nakasabay lang namin sa barko going to Mindoro before. So we'll try kung ano ba yung plano ni Lord. O pagpunta namin sa Isabela, kinausap namin yung prospect namin. Actually, hindi agad nag-join, pero they give us 3 referral. Kahiyaan lang kasi wala na kami pangakausapin. They give us a government employee, a teacher, and something, an employment, empleyado, Kinausap namin yung 3, ang sumali doon is yung government employee, yung nasa gitna. Then, syempre, dahil sumali na siya, we work it out. Siya na yung kasama namin everyday. And after 6 months, the first na nagdala sa amin sa Isabela, saka na sumali. Ganon kapindi po yung journey. Pero sabi ko nga po, every time may kinakausap kami, I ask them for the referral, at least 2 hanggang 3 kakilala. Then I use that one kasi hindi naman niya i-refer yon kung hindi niya alam na makakatulong yung product. At least second time, yung trust. Kaya sasabihin lang namin, ma'am, walang galang na po, pinapunta po kami ni ma'am, na kaibigan ninyo. So nag-share kami ng product sa kanya, tapos nagustuhan niya. Tapos alam niyo po, grabe po yung yung pagmamahal niya sa inyo kasi kayo ang una niya yung naisip na pwede rin matulungan ng product. Oh, ma'am, can I share yung product kasi gustong-gusto po ng kaibigan niyo na nag-refer sa akin na makita niyo po ninyo. Wala naman po siyang commitment. Ma'am, 30 minutes lang, ma'am. Tapos yung after na presentation, makita niya, galingan mo lang sa product, galingan mo yung marketing mo. Then, at the end of your presentation, look for your prospect list. So, ma'am, can I have a referral? Sabi niya, sige, puntahan mo yung kamag-anak ko, ito address mo. Sulat mo. Tapos punta ka sa kanya. Ma'am, ako po si ganito. Actually, ma'am, excitement lang, with excitement level. Ako po si ganito, ma'am, grabe ma'am. We're so blessed. Grabe gano'n. Pinapunta ako dito yung mo, para i-share sa'yo to kasi nakikita niya na grabe po. Blessing para sa inyo. Alam niyo po yun, hindi na matatapos yun. Ang end of the day, hindi strangers kasi may common kay kakilala. So, ang galing maghanap ng kakilala. Maniwala po kayo. Okay, basta't alam niyo lang po yung natawag na referral from us. Okay, so sige po. Other prospecting geographical layout of palapit sa center. So, I suggest lang laging may mega center or branch doon sa ating i-workout kasi medyo hassle din and consuming yung time doon po sa pagpapadala ng product. Sa pantalang kung meron, doon kayo agad mag-usap, dalaw mo kagad siya doon sa mega center kung active pa siya. Kung may branch, mas maganda dito sa Manila, centering tayo, doon tayo magdala pala kasi natin yung office kasi yun ang sekreto ng networking. So again, 275 participant, magandang umaga po sa inyong lahat. So, sa mga bago lang pumasok, ayan, habol pa tayo. So perfect as you go, smile. Yeah, reveal leaders enjoy and happy most of the time. Ayan, so Ma'am Roselyn, hello po sa lahat. So start the conversation. Okay, so how to start conversation? Very basic lang. Tanpa lang ng oras, huwag kang dadala ng libro. Kung may relo ka, tanggalin mo. Ma'am, pwede kong malaman yung oras. Saan po kayo pupunta? Sa katabi mo sa bus. Kwentuhan huwag na opti huwag mo na opti. Build mo na yung relationship. May pagkwentuhan din naman yan. Kailangan lang nakasmile ka. So, how to build a prospect list? Okay? So, dadaanan lang natin to, bibilisan lang natin. This is screenshot mo. Okay? Para at least may idea ka lang how to build yung prospect, how to do para gumawa, So, by the way, okay? Ayan, so, habang uminom ng coffee, kwentuhan lang tayo. Okay? So, umaga pa naman, Markel, Anong oras na ba dyan?
Alas 5 pa lang, meron pa naman tayo isang oras. So, ito pa, kwento tayo sa Carabao and the Turtle Way. So, by the way, no, ang hilig ko kasi is magkwento. Oh, by the way, sa mga taga Manila po, no, na leaders natin dito, attend po kayo mamaya. Mayroon po akong training actual sa office after po ng OVP. So, maganda rin po yung topic ko doon. Siyempre, hindi itong topic na to kasi ang ito yung topic ko, umattend ka na. Para mas maraming learning. Kung pupunta ka rin lang naman, just invite na rin kasi may OVP. Okay? So, the Carabao and the Turtle, itong magkaibigan to eh. Kaya lang nagbubulihan lagi to si Kalabaw at saka si Pagong, no? Okay? So, one time, hinamon ni Kalabaw si Turtle, no? Na magkakarera daw sila. Parang unfair, no? Ang laki naman. Pero walang choice eh. Binubuli ka din si Turtle. So, nag-decide siya, labanan na. O sige, kailan tayo magkakarera? O bukas na umaga alas 5. Anong gagawin? Aakit tayo sa bundok. Sino yung unang makakarating sa bundok? O yun yung mananalo. O ikaw. Grabe, no? Grabe yung sabi ko, sige. O sige, ginawa ni Kalabaw. Siyempre, for prepare purposes, natulog ng umaga kumain. Ito naman si Turtle ang ginawa. Tinext yung kanya mga friend. O may cellphone din sila eh. Then, nag-meeting sila. Sabi niya, leader naman to si Pagong. Mga kaibigan, kailangan ko tulong nyo. Napasubo ako eh. Magkakarera kami bukas ni Kalabaw. So mula dito hanggang doon sa tuktok ng bundok. So ganito gagawin natin. Total magkakamukha naman tayo. Okay, every 50 meters, tatayo ang isa sa atin papunta sa dulo. At ako yung nandun sa taas. Okay, maglalakad na ako ngayon doon. Kaya ko yan abutin bago mag-umaga. Sigurado doon ako sa taas. So, sunod na yung iba. Tapos every 50 meters, doon lang tayo pipwesto sa gilid ng daan. Ayun yung plano nila. At yung pinakadulo, ikaw, yung script mo ganito, ha? Siyempre, sasabihin mo lang, o sige, ready na ako. Start na tayo. Pag tinanong ka ni Kalabaw bukas, eh, parang ikaw ako eh. Magkamukha naman. O yan, so dumating nung alas 5 ng umaga, dumating si Kalabaw, fresh na fresh, no? Ano, start na tayo. Sabi nung Pagong, sige, start na tayo, bilang kang tatlo. O sabi ni Kalabaw, sige, ako na bibilang. 1, 2, 3, go! Takbo po si Kalabaw, no? Grabe yung takbo ni Kalabaw. Tapos maya-maya, nakita, oh, andito ka na kagad. Okay, kasi may nakapwestong Pagong doon after 50 minutes. So, muna naman siya, kasi inaunahan siya ni Kalabaw eh. Ay ni Turtle eh. After 50 meters, andun na naman, ang bilis mo naman. Oh, siyempre, at the end of the day, ang nanalo, yung talagang kausap niya na Turtle. Oh, grabe naman, bagal mo. Kanina pa ako nagpapahinga rito. Ayun mo, no? So, parang wala lang kwenta. Kwento lang. Okay. So, ito maganda. May value siya actually. Ang value niya, ito. Law of leverage, ito ay ang pagpaparami ng sarili at oras sa pamamagitan ng ibang tao. This is our business. At sabi rito, no, tingnan niyo yung law of singleness. The difference between the law of singleness and the law of the leverage. Discuss natin yung law of leverage. No? Yung law of the leverage is pagpaparami ng sarili sa pamamagitan ng ibang tao. Can you imagine that word? Pagpaparami ng sarili sa pamamagitan ng ibang tao. Pagpaparami ng sarili. Ano ba yung sarili mo? By the way. Kaya sabi ko sa inyo, improve mo yung sarili mo kasi yung sarili mo ang pararamihin mo. Eh kung wala kang kwentang leader, so ano paparamihin mo? Sarili mo nga eh. Di puro walang kwenta rin. Kung ikaw ay tamad mag-training, ano pararamihin mo? Mga leaders na tamad mag-training, sarili mo nga yung pinararami mo eh. Kaya nga success is improvement. So improve mo yung sarili mo kasi ang pararamihin mo yung sarili mo. Tignan niyo po ha, rebel leaders. Baguhin mo yung ugali mo kasi ang pararamihin mo yung sarili mo. Eh kung ang pararamihin mo ay yung dati mong ugali, ano in-expect mo? Na ginamit mo na yan for more than ilang taon na, hindi ka nga naging successful eh. Kaya what we need to do is to focus on changes. Okay? So, rebel leaders na, I promise you, I'll give my best na lahat ng meron ako, ibibigay ko ha. Pero please naman, improve mo naman yung sarili mo. Kung dati hindi ka umiti ka naman. Tinanggal na natin lahat ng problema mo sa buhay. Yung appreciation reaction mo dapat matama na. Okay? So, sarili ang pinararami. Ano yung pagkasarili mo? Ano yung kung i-rate ko yung sarili mo, ano na ba meron dyan? Eh, pararamihin mo yan. Okay, yun po yung magiging problema. Okay, so wala pa pong, say love singleness. Nag-iisa, may pagkakataong yumaman, manalo sa karera, maging maganda ang buhay. Titingnan natin, wala pa pong umasenso na kayod Kalabaw. Kung iaasan lang po natin ang pag-asenso sa sarili nating trabaho, di po natin makukuha ang inaasam-asam nating tagumpay. So can you imagine the value of networking, ang negosyong na meron ka? Binigyan ka ng pagkakataon na i-leverage ang sarili mo, like Jollibee, ang ganda ng sistema.
nileverage ang sistema o lahat ng Jollibee kahit saan ka kumain, iisa po ang pagkakaluto ng chicken joy spaghetti burger nila because the system is already done. So ibig sabihin, gawin mo muna yung sarili mo. Paramihin mo kung ano ka. Likes attracts like. Okay? May value na naman pala yung karera. Sige, tuloy tayo. So by the way, this is how you do your prospect list. After nito, pagkakatapos po sa tulo, screenshot nyo, tapos we make it sure, dyan mag-uumpisa. So by the way, tingnan nyo to ha. Start tayo sa family members. O yung father, mother mo, qualified ba na gumamit ng product? Prospect mo yan. Father and mother-in-law, lola at lolo, ninong at ninang, brother and sister, pamangkin, cousin, neighbor, high school alumni, college alumni. So get to your prospect list at mamaya, hindi mo ngayon ha, sayang, dadaanan lang natin to. Ipinapakita ko lang sa inyo how to do your prospect list para memory jogger, gumana naman yung utak mo. Ang dami mong kakilala, hindi mo naiisip. Yan yung magiging guide mo. O sino ba yung mga pamangkin mo na qualified na, may pamilya na, pinsan mo, kapitbahay mo, mula dun sa iyo, kaliwat, kanan, harap. Sino ba yung qualified dyan? Ngitin mo na. High school alumni, yung mga best friend mo, unahin mo doon, magpupunik-punik na yan. College alumni. O ha? O, screenshot nyo na yun ha, tinagalan ko na yun. Auntie mo, uncle mo, workmates, friends, Rotary Club, Lions Club, School Organization, 58. Can you imagine that one? Sino yung kakilala mo dun sa Sugma? Nickname, lagay mo na. Try mo, pag nakita kayo, kunin mo yung number. Okay, so senior citizen, teacher, PTA member, sa school organization nyo, attend ka ng mga PTA meeting. O may Lions Club, baka may friend ka na taga-Lions Club, kaibiganin mo, kukuha mo yung buong Lions Clubs. Rotary Club, friends, workmates. Okay? O, TODA members, tricycle driver, bus driver, jeepney driver. Isa lang kailangan mo diyang, pag sumakay ka, kwentuhin mo, kumusta ang probinsya mo. Ganon katindi. Okay? Doctors. O, nagpapaayos ka ng ngipin mo, mata. O, kausapin mo naman si Doc. Kausapin mo anong probinsya mo, Doc. Ang bait mo naman, Doc. Lawyers. O, engineer, seaman, dentist, barber. So, nagpagupit ka, hindi mo lang kwento. Bigyan mo ng tip para matandaan ka. Oh, so sabi mo, may day off ka ba? Oh, dagdag kita, gusto mo? May gugupitan tayo sa Quezon Avenue. O service, dali mo doon. Mas pagupitan mo si Sir Gaups. O mahal yun, may tip pa yun. Razor lang kailangan nun. Okay, so we have 276 participants na po as of now. So car salesman, insurance agent, real estate, church worker, member, pastor, preacher, waiter, waitress, construction worker, lahat po yan. Gamitin mo lang, idea mo. So check of them. Uy, may kakilala nga pala ako sa Bisaya. O search the Facebook, sulat mo muna, then pray to God, to communicate. Tinuturo ko na po sa inyo sa reveal. The universal mind. Pag iniisip mo yung isang bagay, kinukonek ni Lord sa'yo yung taong kung ano yung iniisip mo at ibabalik sa'yo. Kung iniisip mo yung 20 years ago, nakakilala mo, meron kayong experience. Okay? O inalala mo yung experience sa'yo, naging masaya ka because of the vibration. Yung picture na nila-create mo sa isip mo, ikukunit ng universe yun, hahanapin niyo yung tao kahit nasa abroad yan. Then after up to 21 days, magko-connect na kayo niyan. Either makikita mo siya sa Facebook, okay, sa friend, common friends na meron kayo, or siya mismo biglang pag-message sa'yo or makakasalubong mo sa mall. That was God created the circumstances and event na nangyayari sa atin. It's connected at it created by us. Tayo po yung nag-create nun, hindi po ibang tao. So what we need to do is to create. So pag nakita mo, isulat mo pangalan, then pray for them. Kung may kakilala experience, isipin po yung experience na yun. And hintayin mo lang yung time. Magkikita kayo niyan. This is my experience. This is what I teach and reveal. Yung power of the mind. Okay? So 200, 280 na tayo. Oh. Lapit na, 300 yung target natin. No? So merchandiser, real estate agent, work at casino, work call center, PNP, Air Force, Army, Marine. O baka may kakilala ka. Okay? Put it into your prospect list. Bahala na si Lord mag-design paano kayo magkakaroon ng communication. Okay? So again, meron pa yan, marami pa yan. Okay? Bank workers, security guard, accountant, sports athlete, electrician, plumber, painter, o yung mga nag-aayos ng tubero, possible yan, may pamilya yan, masipag yung mga yan, skilled yan, madali yan makapag-adapt sa bagong skill. O bus jeepney, taxi, hospital worker, fireman, bumbero. Okay? Painter, plumber, electrician, sports athlete, accountant, security guard. Ang dami mong prospect. Ngayon, Angel, wala akong kakilalang ganyan. O, mag-start ka na. Ngumiti ka na. Di ba? Papasok ka sa mall, ngitian mo na yung security guard. Okay?
Ibig sabihin, ikaw lang may problema. Pag isa lang at dalawa lang kaibigan mo, hindi maganda ugali mo. Factory worker, student in need, pharmacist, broadcaster, event organizer, church leader, palengke worker, business owner, PWD, direct selling agent, Ebo, Natasha, board work, lahat yan, personal collection, mga direct selling, magagaling na yan. Bilhan mo ng bilhan. Kung man yung bumili ka ng lipstick sa Avon, kwentuhan mo. Bumili ka ng gamit sa CR mo sa personal collection. Then kaibiganin mo, i-share mo yung product natin. Marami ka mong pang mabibintahan doon. Sama ka sa akin sa Quezon Avenue. Dalhin mo doon. Extra income. Okay lang naman sa kanila yun. Direct selling lang yan. Hindi yan competitive. Okay, wala naman tayong panglinis ng CR. Animal lovers, working student, punta ka sa mga park, barangay captain, counselor, health worker, jeep instructor, badminton player, musician, yung barangay health workers. Puntahan mo minsan. Kaibiganin mo, nandun, yun ang may hawak ng logbook ng may mga high blood, diabetic sa lugar mo. Okay? Ang dami mong ano doon. Nakuha niyo po? So, yan po yung gagawin mong guide para magkaroon ka ng prospect list. Hindi yung nag-iisip ka without post, without guide. Anong iisipin mo? Tapos yan din yung idea mo, yan pala yung mga kailangan mong kausapin everyday. Hanapin mo yan, makipagkaibigan ka sa mga yan. This is how the prospect list work. How to invite? Simple lang, approach. May itatawag tayong form. Acronym lang to ha. Kumustahin about family. Kumusta na pamilya mo? Ilan na anak mo, friend? Saka ba? Di ba? Occupation. Kumusta naman yung source of income? Okay? Recreation. Kumusta naman? Nakapaglaro ka ba ng basketball? Nakapag-badminton ka ba? Message. Ang purpose ng form is to have a message. Okay? Para at least doon natin kukunin at doon natin ipapasok yung ating offer na opportunity. Kung ano yung message na lumabas, kulang nga ako eh. Nag-aaral na yung mga anak ko, kulang na kulang sa income. Anong message? Source of income, kailangan dagdag, extra. Di pasok si Octi, family, yung nanay ko nga, have your ngayon, good. Di ba? Design. That's why, opinion approach. Okay? Auto-invite, opinion approach, di ba? Purihin mo. Matuto po tayo pumuri ha. Pagpapasok tayo sa loob ng isang bahay, walang pupurihin. Wala ka pagpasok, kung may bulaklak, purihin. Kung may mga nakasabit na medalya, picture, wow, ganda mo naman dito, mare. Di ba? Kailangan at-least mo na siya para ma-feel niya na okay ka. Na parang, alam mo yon na kapag nagpuri ka sa isang bagay, sa loob ng bahay, ang feeling nung may-ari ng bahay at is ka sa bahay niya. Yun po yung purpose doon. Just to balance na hindi siya napipressure, hindi siya nai-stress. Kasi maganda yung nakikita mo sa ngumiti ka. Opinion approach. Tito mo, best friend mo, kumari mo. Tito, ito maganda to eh. Applicable to doon sa mga medyo bata-bata pa na mga nagde-network. Tito, as naman ng konting favor. So by the way, alam mo naman na sa lahat ng tito ko, taas mo lang muna, ikaw yung isa sa mga pinaka bilib ako. Ang galing mo galing mo kasing mag-handle ng family mo. Dito, meron kasi ako naipon na konting pera, gusto ko sanang ipuhunan sa negosyo. Ngayon nagkataon naman na may friend ako na nag-i-invite sa akin sa business niya. Kaya lang, Tito, hindi kasi ako makapag-decide eh. Parang kulang pa yung experience ko to decide. Hingin ko sana yung opinion mo na sabay nating tingnan. Tapos kung makita mo na maganda yung business, gagawin ko. Pwede ka ba dito? Sige na dito kasi gusto ko talagang kahit pa paano magkaroon ng extra income. Kaya lang ayokong magkamali. So iaasa ko sa'yo ang desisyon. Di yung tito mo attend sa orientation nyo na talaga nakapokus. After ng presentation, kung sabihin ng tito mo na maganda yan, pamangkin, pasukin mo na, parang gusto ko rin. Mas maganda sana tito kung dalawa na tayo para at least di ba, mapagtulungan natin. That's the basic approach. Walang commitment. Once you invite yung tao, dapat wala siyang commitment. Hanap ka ng way para wala siyang commitment. Okay? Kasi pag may commitment yan, may pressure yan. Like example, maramdaman niya na bebentahan mo siya ng product, wala siyang pambili. Ang hanapin niya, yung mga bagay na ayaw niya. Kasi ayaw niya, wala siyang pambili. Not unless, katulad ng tito, na pressure, na tingnan niya mabuti kasi magkakamali yung decision niya, malaki ang chance na maging attentive to sa orientation. Kaya dinidevelop po natin yung OBP sa office para wala tayong gagawin kundi mag-invite para mag-fit
yung how to invite kung may dapat may pagdadalhan. Okay? Kaya po dinidevelop natin yan sa office, yung centering. Okay? At kung kayo po ay mga leaders, gawa rin kayo ng isang sabi nga natin, activities na pwedeng pagdalhan ng mga tao. Ha? So, third party approach. Anong ibig sabihin? Oy Mare, may kakilala ka dyan. Meron kasi akong distributor. May inumpisan akong distributorship business. Involved ako ngayon sa one of the Lifestyle International. Naghahanap ako ng mga tao na willing kumita ng 3,000 to 5,000 a week part-time. Okay? O online kasi magkakaroon tayo ng dropshipping. Ako po na-excite kasi dropshipping ang laki-laki ng market natin. Okay, na pwede natin gawin through online yung negosyo. Pero I suggest, hindi ba walang face-to-face? Okay? So yun po yun. Okay? So third party, Mare, ba't ka pa naghahanap? Gusto kong kumita niyan. Sigurado ka, Mare, alam ko busy ka. Hindi, kaya kong isingit yan. Okay lang ba sa'yo 3,000 to 5,000 part-time per week? Tulong sa akin yan, Mare. Ano ba yan? O sige, ganito. I-appoint na kita doon. Kung ako ng appointment doon sa doon sa kakilala ko na naghahanap ng part-time na pwedeng makasama namin. Ito lang yung schedule niya. Every Tuesday, mamayang 4 p.m. Invite kita. Pwede ka ba? Kunting sakripisyo lang naman to. Sige ba kayo? That's it. Pwede rin nakapag-invite ka ng maayos. Okay? So gets mo. Gimmick tayo. Kwentuhan. Gamitin yung form. Kumusta na yung family mo, recreation, yung kanina. Then, kung may pagkakataon, nagtanong sa'yo, ano ba pinagkakaabalahan mo ngayon, Mare? Nakita niya, ang ganda-ganda ng ayos mo, masaya ka, tama ang ugali mo, nakapag-reveal ka na. Sumaan yun Maku-curious yan, ba't ang laki ng pinagbago mo? Kasi grabe. Grabe po, meron akong pinagkakaabalahan ngayon na kikita ka na ng extra, magiging enjoy pa habang ginagawa. Still tayo, nagyaya sa'yo, samahan mo. Mate, ano naman tayo? Minsan, labas naman tayo. Still, bigay mo muna yung gusto niya. Tapos kumika ng favor. Mare, okay naman, favor ng konti. O baka naman matulungan mo ako. Meron kasi akong negosyo, naghahanap ako ng mga possible na makasama. Gusto ko lang i-share sa'yo para kung may kakilala ka, pwede mong mai-refer sa akin. Ang target mo siya, pero para walang attachment, ask ka ng favor sa kanya na hindi siya yung re-recruit mo. Yung kakilala niya. Pero siyempre pagdating sa extra income, kaya nga lagi mong ipapakita dito, ano ba yung future niya? Ano ba yung meron siya 5 years? No, not 5 years, no? 5 months or 6 months, before 6 months, 5 months to 1 year. Pakita mo sa kanya na kung gagawin mo itong negosyo mo, dagdag kita 5 to 10,000 a week or a month. Tapos sasabihin mo yung purpose, ano yung may tutulong ng 5 to 10,000 a month, na yung pantuition ng anak mo, pambayad sa ilaw, sa tubig, di mo na po problemahin. So, ibig sabihin, yung dating source na pinagkukunan mo, yung sahod ng mister mo, magsisave ka na, mag-savings mo na, di ang ganda nun, di ba, Mare? Kuha mo, Mare. Kaya ako ginagawa ito. Kaya nyo imagine, ang laki na natitipid ko. Kasi sa halip na ibawas ko pa doon sa sahod ng pare mo, yung pambayad ko sa ilaw, sa kuryente, pambili ng toyo, soka, mga grocery ko, dito ko na kinukuha. Di nagkakaroon kami ng savings, Mare. Ganun yung pagkikwento sa tao. Okay? So, treat mo ako. Okay ka lang pa, Mare. Merienda tayo minsan. Treat mo. Busog na yan kung kaya mong dalhin sa seminar, dalhin mo. Kaya kung kaya mong paliwanagan, ask ka ng konting favor sa kanya. Sama mo naman ako, Mare. Medyo, gano'n sa ako. Pag saan pa tayo pupuntahan ako, Mare? May pupuntahan lang ako. Meron lang akong gustong tingnan. Script naman yan. Hindi hanap ka ng kasabwat. Sabot mo yung upline mo. Kunwari di pa kayo magkakilala, kunwari first time mong makikita si one of the, kung dalawa kayo, invite ka rin, makinig ka. Matuto ka namang sumabay dun sa script. Ang script, kunwari hindi mo pa rin alam, nagpapasama ka nga lang, pagdating sa apply mo, basta mukhang magaling ka pa sa apply mo, dito sira yung plano. Script lang kanya lahat yan. May good news ako sa'yo, Mare, grabe, basta wala nung gindawa ko to, hindi ako namang problema sa ilaw, pambayad sa ilaw, sa tubig, tuition ng mga anak, ang anak ko, at Mare, grabe, tingnan mo, nakakapagpasalon ako, dapat nakaribad ka. Hindi yung itsura mo para ka rin ampas lupa. Hindi ganun. Bakit makikita may nagbabago sa'yo? Okay? Grabe, Mare, grabe talaga to. Excited. Ano ba yan? Grabe, Mare, grabe, excited ako. Grabe, nakikita ko yung sarili ko, Mare, 1 year, 2 years, pero nagdadrive na ako ng sarili ko. Ano nga yun? Ako, di ko may paliwanag sa'yo, Mare, kung gusto ko, samahan mo na lang ako. So, best attack, sorpresa. Basta't may dala-dala ka, ha? Wala mo nang dalang product. Okay?
O bisita lang muna, kwentuhan tungkol sa pamilya, hanapin mo muna yung problema. Okay? Yung form muna, kwentuhan muna. O, tama-tama pala mare. Eksakto pala, kaya pala tinala ko ni Lord dito sa inyo. Okay? Grabe mare. May isi-share ako sa iyo, baka makatulong sa iyo. Grabe. Sa kwento mo, nakita ko na pwede itong makatulong. Okay, open na yun. Nagbukas na ng problema. Hindi open na for suggestion. Kaya nga, ang lagi kong ina-advise sa inyo, huwag i-offer agad si Opti kasi kailangan makilabas muna yung problema niya para mag-open siya sa suggestion or advice. Kasi hanggang hindi po yan bukas, hanggang hindi yan nagsasalita na may high blood nga ako eh. O, yung pagsabi niya nun, o-open po, okay, yung brain niya, yung isip niya for the information, ano yung makakatulong dun sa problema niya. So, ibig sabihin para engineer, pag i-offer ko agad yung Opti without knowing kung ano problema niya, yes, hindi po yan magiging effective. Kaya nga, halimbawa ako, nagtutok ako maraming tao. Hindi ko naman sila tinatanong, di ba? Pero kino-consider ko na yung problema ko before, problema rin nila. So we discuss ano yung problema ko before, kulang ako sa pera, kulang ako sa income, di makasabay yung income ko sa gastusin. Kaya man yan datuan, di ba problema rin nila yon? So hindi man nila sinasabing yun ang problema nila, pero we considered kasi hindi naman yan a-attend kung hindi naghahanap ng pangkalusugan at pangkabuhayan na makakatulong sa kanila. I-consider mo, but we need to discuss first. Para at least, ganun din yung problema ko baka masolusyonan din Ibig sabihin, magiging effective yung ano mo, yung presentation mo. Okay, so group meeting, pag may class reunion, o ikaw yung magpa-pansit, kailangan meron kang contribution doon. Patulungan na apply, meron kami reunion. Okay lang ba tulungan mo ako kasi kung ako magpapapansit, wala silang choice. Ako nagpamerienda sa kanila Kailangan nila makinig sa atin. Sagutin mo, hindi yung pupunta ka doon, wala ka ng share, mga abala ka pa. Ikaw pa yung taga-kain, tapos may lakas ka pa ng loob mag-share. Hindi, magbigay ka ng pansit, magkano lang naman ang pansit. Sagot ko na pansit. Sagot ko na yung soft drinks. Sa'yo galing mo Mari, salamat okay lang ba? After natin kumain masarap yung pagkaka-prepare ko niyan. Meron 30 minutes lang, makakatulong sa inyo to, grabe. Ganun lang. Ikaw yung mag-invest. Invest ka muna. Wag yung mag-aas ka ng favor na wala ka namang ini-invest. Paano magiging effective yun without investing anything na by return? Walang return kung walang invest. Ikaw yung mag-invest. Ikaw yung mag-initiate. Ikaw yung unang gumawa ng way. Okay? Nakukuha niyo ba? Sabi ni Ma'am Sally, tama daw. Tama. Buti pa si Ma'am Sally. Nagme-message na tama daw yung sinasabi ko. Kayo di naman, give them an headache, then make them aspirin. Ano ibig sabihin? Nakita mo, pagpasok mo sa bahay mo, Mari, grabe katalino ng mga anak mo, Dami yung mga medal, with honor, Grabe, mamana sa'yo yan. Kayo ba magmamana yan? Siyempre, sa kumari kong napakaganda. Kumusta naman, Mari, yung gusto nila pag college nila? Biglang magbabago expression yan. Mari, yung panganay ko, pag tinatanong ko, gustong mag-doktor Gustong mag-architect. Ako, Mari, responsibility talaga nating magulang na makapag-aral yung mga anak natin. Kasi, Mari, pag hindi natin napag-aral yan, pwedeng mag-rebelde yan. At pag-pray natin kay Lord, Mari, masasakit yung ulo niya. Kaya nga, ito, alam mo, Mare, ganyan din yung sitwasyon ko before. Napipressure din ako sa mga matatalino kong anak. Kaya lang, ito maganda, Mare. Nakakita ako ng solusyon. Ngayon, we start savings para sa future ng anak ko. May ginagawa ako ngayon na negosyo. Naku, Mare, makakatulong ito para sa anak mo. Titignan mo yun, makakatulong ito para sa anak ko. Kasi pag napatapos mo yung anak mo na yan, yan ang magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Kasi Mare, can you imagine? Kung hindi siya makatapos na ng pag-aaral, tama? Anong magiging hanap buhay niya? Factory worker, magpapamilya yan. At the end of the day, aasa pa ulit sa'yo yan. Pinasakit mo yung ulo, pinuproblema, pero binigyan mo ng solusyon. Ganun po yung pakikipag-communicate sa prospect. Make them feel lucky to see the opportunity. Ako, Mare, grabe talaga. Di ba? You're so blessed. Kasi grabe, nung ako'y nagbabayad ng mga bills ko, naisip kita na malamang ito rin yung problema mo. Pero alam mo ba, Mare, ngayon, wala lang. At least hindi na ako na-pressure doon sa mga bayarin ko. Kasi may ginagawa ako. Eto, pero bago mo sinabi ang tanong,
Di ba sinabi mo yung mga bayarin sa bills, di ba? Tuition, ilaw, tubig, renta sa bahay. O, di ba naisip mo siya nung nagbabayad ka na baka yung problema mo, problema din ng kumare mo, o kaya ako nandito mare kasi nakawala na ako sa problema na yon dahil dito sa ginagawa ko. Okay, kidnap, walang alam, dali mo na sa office. Mari, pasama lang ako. Di ba? O, pagdating doon, scripted. Okay, grabe. O, sabi ni Sir Raymond, the best ka po talaga. Siyempre, mana sa'yo. Okay, so we have 286, no? Wala pang bumibitaw. O, by data approach. O, nag-a-apply ng trabaho. O, baka matulungan kita. Meron akong kakilala na nag-aana, pwede kitang ma-refer. Kaya kung okay sa'yo, kasama kita dun sa office ko sa Quezon Avenue, tapos inimit ko lang yung taong pwede makatulong sa'yo. Kailan ka ba doon sa free ka na hindi ka naman masyadong nagmamadali, baka matulungan kita sa paghahanap mo ng trabaho. O di pagdating doon, scripted, message kay apply. Meron akong prospect dito naghahanap ng trabaho. Di ba? Talaga namang plan tulungan eh. Sige, tutulungan kita, kaya lang kung okay lang sa'yo, share ko lang to kasi pwede mo itong gawing part-time habang ginagawa mo yung trabaho na i-offer sa'yo ng kaibigan. Malilimutan niya na yon kasi i-compare mo eh. Can you imagine that one? Kung ako nga na engineer, okay, na dating nagtatrabaho for 24,000, nag-resign at ginawa itong negosyo na to, sana makita mo rin. Bakit ka pa magtatrabaho kung may opportunity na pwede magpabago ng buhay mo, the same din naman yung effort na gagawin mo. Tutulungan ka na naman namin habang nag-aaral, willing to support naman yung mga basic needs mo. Kami na munang bahala, mga pamasahe, pagkain habang inaaral natin to. Ikaw naman ay maghahanap lang na pwede natin makausap. Kami naman na magdadaldal habang nagtitraining ka at hindi ka pa marunong magdaldal. So kailangan nandun yung yung concern dun sa tao, ha? Kung mawawala yan. So flyering, I suggest 20 flyers. Huwag mo mimigay ng 100, masasayang yan. Yung 20 flyers, yun lang ang dala mo everyday. Ipag-pray mo kay Lord na mapunta sa kamay, okay, ng mga taong talaga nangangailangan ng produkto. At pag nagbigay ng flyers, please naman mayroong approach. Ma'am, sir, pwede ko po ba kayong bigyan ng flyers? Ngiti. Oo naman. Ma'am, maganda po ito sa kalusugan, ha? Baka makatulong. Tapos ikaw qualified mo naman, edad 50. Di ba, 50 to 60, 40 to 60, anong problema? Maganda ito sa may mga problema sa kalusugan, especially mga high blood, diabetic, sa mga hindi makatulog, o sa mga lalaki. Sir, maganda to ha, especially kung ikaw, maganda to sir sa mga arthritis, rheuma. Kung bibigyan mo na kagad siya ng idea na feeling mo, meron na siya noon, based on edad. Kasi hindi naman makakawala dun eh. Kasi nakaano na yan, nakakabit na sa mundo natin yan, na pag umidad ka ng ganito, ito yung posible. Nakuha niyo yung idea. Huwag yung bigay ka ng bigay without something. Walang walang attachment doon sa tao. Ma'am, pwede ko po ba kayong mabigyan ng bibigay ka ng bigay tapos masasaktan ka, gusto tayo itatapon. Kasi ano ba naman yung ngumiti ka para for practice purposes na napapractice mo naman yung ngiti mo. Ma'am, sir, pwede ko po ba kayong bigyan ng flyers? Ano ba yan? Ako makakatulong po sa kalusugan. Okay? O kahit mano ko nagkwento, ano ba yan? Mama, kwento mo na muna, huwag mong bibitawan yung flyers. Kwento mo muna yung flyers. Actually, napaka-blessed natin kasi actually, ang daming pwedeng sakit magtulungan. O di ba? Habang nakatayo siya, willing makinig, itok mo na doon sa flyers. Ito ma'am, super juice kasi siya. Na sinangkapan ng 15 gulay at prutas combination with human study. Can you imagine ma'am yung malunggay pala? Napakaganda nito sa may mga problema sa kidney. Kasi diuretic siya, nagpapaihi, matatas ang blood sugar, nakaka-control to. At ito ma'am, tingnan nyo, can you imagine that one? Meron siyang acai berry, natural vasodilator to yung ugat sa puso at neck. Pinaluluwag nyo para gumanda ang sirkulasyon. At alam mo ba sir, pag gumanda ang sirkulasyon, para ka naka-natural na bayag. Kung willing makinig, ituloy mo na. Nakukuha nyo? Kaya dapat yung flyer nyo, may pagmamalaki naman. Gagawa ka na rin lang ng flyer. Hindi naman yung flyer na para namang black and white na hindi mo maintindihan, na hindi man lang nakaka-impress. Nag-o-offer ka ng yayaman tapos yung flyers mo wala naman ka. Mag-invest ka. Hindi naman yan aabot na sobrang mahal, 20 flyers a day, enough. Tapos para din matuto kang mag-ayos ng katawan mo, lalabas ka naka-lipstick, inihanda mo yung mga damit mo, pumunta ka sa ukay-ukay, maghanap ka doon ng mga bagong blouse, t-shirt na maayos. O ganun ka dapat, preparing yourself.
para maging maganda at maayos tayong negosyante. Okay? O, diretso tayo. Para mabibitin tayo, no? So by the way, ito ngayon ang good news. Di ba lahat ng gabay, ako muna kasi gusto kong tapusin yung lahat ng skill. Kung hindi natin matatapos, tutuloy natin dun sa next. Kaya ito continuous to, para tong school. So dapat tuloy-tuloy ka sa pag-attend. Kasi pag may na-miss ka, nako, di paano natin matutuloy? Kaya total, alas 4 naman to. Kahit empleyado ka, alangan namang may ginagawa ka na ng alas 4 hanggang alas 6. Nakuha niyo po, kaya kailangan tapusin din natin to ng 6 o'clock kasi para at least yung magtatrabaho, mag-prepare para sa pagpasok ng anak, hindi rin masyadong maapektuhan. So hindi ko siya aanuhin, kumbaga hindi ko siya ibibitin na magmamadali ako kasi unang-una, ang gusto natin, okay, magtuloy-tuloy lang. Kaya kahit gusto ko man siyang tapusin, parang feeling ko, hindi siya magiging productive eh. Okay po. So tuloy-tuloy lang tayo. Kung saan tayo matapos ngayon, itutuloy natin sa susunod. Pero siyempre, tapusin natin doon sa tamang dapat tapusin, ha? Para ibang topic naman siya. So how to invite? Okay, Kiss, keep it short and simple. Okay? So ang gawin natin yan, okay, yung simpleng way of invitation lang, ha? Huwag na masyadong maraming sinasabi. So by phone, just invite, don't present the business plan. Huwag mo i-present sa invitation, ha? Then through text, invest on load and self-phone. Gawa ka ng magandang script. Okay? Para po ma-curious yung yung kausap mo. Okay? Nalabutan natin yung sa presentation. So personal, smile, ayan, happy most of the time. At we will graduate, alam na nila yan, laging masayang mga yan eh. So create a new friends, papunta ka sa mall, okay? Appreciate mo yung nag-a-assist sa'yo ng mga sales lady, yan, ganda mo. Purihin mo kagad, tingnan mo yung mukha, tingnan mo yung damit, tingnan mo yung buhok, tingnan mo yung tsura ng mukha, may nunal, ganda ng nunal mo, bagay sa'yo. Hindi naman probinsya mo, ang bait mo. Ganun lang, alis mo na yun. Grabe, start conversation, ikaw ang unang mag-approach. Hindi ka approach niyan, hindi naman yan naka-reveal hindi naman yan, okay, ikaw ang kailangan mag-approach. So, parang 89 na po tayo, inulang lang tayo ng 11 para mag-300. Again, start conversation, normal wala mo ng off-day wala mo na, solution kasi yon. Family, occupation, recreation, form mo lang muna tayo Wag yung, gusto mo extra income, walang ganon, wag mo nang ganon. Sigurado ka bang gusto niya? Hindi ka naman manghuhula. Sabi mo gusto mo po extra income. Ano yung word mo? Analyze mo yung word mo. Di ba? Dapat siya mismo yung magsabi sa'yo na tapos siya sa income. Saan ka mag-offer na gusto mo ba ng makatulong ako sa'yo? Gusto mo dagdag kita para sa problema mo? O edi mas madaling mag-approach, hindi yung wala pa nga siyang sinasabi babanat ka na kaagad ng gusto mo ba ng extra income. Babarahin ka niyan, networking. Ay paano kung ang sinabi mo, alam mo Mars, ganyan din yung problema ko dati. The same situation. Pero alam mo, nung mamit ko to si One of the, tapos tinatrabaho ko lang siya part-time, so may dropshipping kami, pro online, mapasa ko lang yung link, o pag bumili dun sa link ko, papadala ng company, o may kita na ako mare. Tapos na yung problema ko. Gusto mo bang i-share ko sa'yo? That's it. Kaya, eto kung ginagawa natin, it's a preparation for dropshipping. When we say dropshipping, maniwala po kayo, kahit nasa bahay kayo, makakapag-market kayo. Hintayin lang po natin yan. Kung narinig niyo po yung sinabi ni Chairman na Reborn, na mag-i-start pa lang talaga ngayon ang One of the. Grabe po. Hindi ko kayo masyadong ini-excite, pero nakita ko na po. At narinig ko mismo sa kanya yung plan niya. Then I give them a little mga suggestion. At grabe po, willing siya. Pagdating po ng dropshipping natin, maniwala po kayo. Sa lahat ng mga nakaka-attend ng mga training, sa lahat po ng mga totally revealed na, maniwala po kayo. Tapos na po. Kumbaga, bayad na lahat ng mga paghihirap natin sa One of the. Or yung mga paghihirap natin nang wala pa si One of the. Pagdating po nitong mangyayari pagbabago po sa One of the. Maniwala po kayo. So, prospect as you go, everybody's prospect. Just smile and communication. Okay? So, correct attitude for invitation, sincere desire to help your friends, loved ones, and others. Sincere. Gusto mong makatulong. Hindi yung gusto mo lang makabenta. Iba po yun. Magkaiba yun, Yung makatulong. Kasi tingnan nyo po ito. Tingnan nyo to, Ito yung gusto kong i-correct sa lahat ng mga leaders. Okay? Tingnan nyo to, marahil yung mga 1 year old, 2 years old, 3 years old, 4 years old.
Kung tatanungin nyo yung sarili nyo, ang dami nang pumasok sa inyong tao. Hindi yan bibili ng package kung hindi naintindihan ang negosyo o hindi niya nagustuhan ang produkto. Tama ba? Pero kung tatanungin kayo, yung bumili sa inyo 2 years, 3 years, 5 years ago, nasa na sila? Possible, wala na. Kasi tingnan niyo po yung attitude ng isang distributor. Nawalang training, nawalang training, nung sumali po, nung bumili ng package, yung distributor, yung friend mo, nagustuhan niya yan Pangalawa, bukod sa nagustuhan niya, okay, na-experience siyang umilong. Pero ito ang tanong. Nung bumili siya ng isang package, nagawa niya ng paraan yung isang package, magagawa niya ba ng paraan yung pangalawang package, pangatlong package, panglimang package, pang-anim na package, 7 heads ang isa? Na kung inisip mo lang, na inalagaan mo lang yung tao na yun through communication, pagkakaubos ng package nun, pwedeng bibili ulit ng package yun. Kasi i-discuss mo sa kanya ang multiple head, ang future po ng negosyo. Pero tingnan mo po ang ugali ng isang distributor. Okay? Invite tayo ng invite nang hindi natin kakilala. Babalik na naman tayo dun sa basic. I-convince, gagastusan, pamasahe, pagkain. Tama po? Samantalang yung bumili na, hindi naman lang natin mapasyalan. Na samantalang alam natin na pag naubos yung unang package, bibili ng pangalawang package. Yun ang nawala sa inyo. Kung meron kang 100 na distributor na dumaan sa'yo, edi possible every month, ubos yung package, may 100 ka na package na nabibenta. Kasi, ima-mindset mo siya na pag naubos to, bili ka ulit package. Para sa future, pag may time ka na i-workout ito, madali na sa atin kasi naka-multiple head ka na. Ang problema, pagkasali, wala man lang naka-record sa prospect list mo kung saan nakatira. Wala man lang address. Wala man lang pangalan. Wala man lang cellphone number. Pero ikaw, invite ng invite. Samantalang yung dating na-invite mo na nakasali mo na, future yun, na yun ay every mauubos ang package, ay bibili ng package. Hindi nyo man lang ba naiisip yun, leaders? Can you imagine that one? Invite ka ng invite, hindi ka pa sigurado kung sasali, samantalang yung aalagaan mo na lang na user mo, retailer mo, distributor mo, ay siguradong sasali na pag naubos yung package. Kung makikita mo lang yung pagkakamali, makikita mo at marirealize mo, no? Utak kang oo. Bumili nga ng unang package. Dahil lang, ba't hindi bibili ng pangalawang package yun? Di-save lang naman yung paraan na gagawin doon. Paano kung ma-inlove sa product? Nakuha nyo pa. Ano ba naman yung encourage mo? Kaya namang i-encourage yan for multiple health. Hindi nga lang sabay-sabay. Paisa-isa. Edi at least alam mo, after 1 week, ubus na yan. Babalikan ko yan. Dadalang ko na another package yan. Edi, may benta ka na sigurado na hindi mo na kailangan pameryendahin, hindi mo na kailangan pumasahihan, hindi mo na rin kailangan i-convince, hindi mo na rin kailangan itok. Natok na. Nakukuha niyo po yung sometimes along the way, basic idea pero hindi natin masyadong ma-appreciate. Kasi nga, nabibisi tayo at ang goal natin, pagpaparami ng leaders na nawawala naman yung ating mga leaders. Kasi nawawala yung sincerity. Na gusto lang talaga natin magkaroon ng benta, mag-fairing, mayroon tayong i-pay out o may panggastos tayo, pero ang hindi natin nakikita na kung sincere lang talaga tayo, malamang tapos na ang kahirapan. Sana po ma-appreciate nyo. 291 na they need this business kasi lahat ng tao, 99% ng Pilipino kapos talaga, kailangan ng MSI. Ang MSI po ay multiple source of income. Hanggat may libreng oras ka, may pagkakakitaan ka dapat. I-open mind natin ang mga tao, kausap natin. Okay? So, you need to be successful. You must not fail. So, just invite. Do not present. Kung hindi ka pa marunong, yan yung upline mo, commit them. Tinuro ka na sa field. Okay? 8 presentation every month. O 2 presentation, ikaw ang nag-organize. Tapos na. Okay? Then, commit yourself. Commit to your offline. Okay, so acceptance, let go, let God. Sometimes along the way, habang nag-training, di ba tayo ganun kagaling magsalita? We don't know how to convince kasi sometimes, by chance pa rin. Bara-bara. Okay, so let go, let God. Dahil di pa tayo sanay Can you imagine kung hindi ka naka-attend ng training ngayon, hindi ang dami. Mamaya, lalabas ka na naman ng bahay, hindi mo man lang alam, i-approach yung kakilala mo. So acceptance na hindi pa tayo ganun kagaling. So let go, let God. Ang feeling natin, hindi siya na-satisfied, hindi natin naibigay yung gusto niyang marinig. So okay lang yun. Adjust ka lang. Attend ka ng mga training. Darating ang time mag-fit sa'yo yan. Basta ang importante, failure is a part of success. Pag fail ka, okay, kailangan maging masaya ka.
blessing, maging masaya ka. The same mga acceptance. Kasi part ng success ang failure. Kasi part ng learning mo yan. Kailangan lang may reflection, ano yung mali. O baka na-late ako. Usapan namin, alas 9, dumating ako, 9:30. Adjust mo na sa sarili mo. The next time, nabibigyan ka ng pagkakataon na may oras, maaga ka sa oras. O baka hindi fit yung damit ko. Hindi kasi ako nagpamango. O, try it, check yourself. Tingnan mo yung tsura mo. Uy, kalahati lang pala ng bibig ko yung may lipstick. Baka yun yung naging dahilan. O nalimutan kong mag-toothbrush. O nagsasuffer pala yung kausap ko sa amoy ng bibig ko. Something like that. Reflect. Then, ano yung mali? Then, adjust yourself. Talagang merong ganon, ha? Na adjustment. Sarili mo lang naman yan. Hindi mo naman kailangan ipacheck sa ibang tao yan. Ikaw nakakaalam. Bakit hindi nag-fail? Bakit nag-fail? Baka kulang ka sa ngiti. Kasi dala-dala mo yung problema. Iwanan mo na yung problema pag lumalabas ka ng bahay. Tapos pagdating ng kumari mo, ang ikikwento mo, puro problema. May problema pa na rin siya. Ano na mangyayari sa inyo parehas? So hindi ka mo lumalabas ng bahay para maghanap ng kamarites. Naghahanap ka para may matulungan ka, may share mo yung negosyo natin. Right mindset. Failure is the part of success. So nauna lang pala siya. Okay? So do not judge your prospect. Give everyone an opportunity. Give your best. Pag may pagkakataon, makikinig. Huwag mong titipirin, ha? Ayoko sa mga leader na tinitipid ang presentation. Porkit isa, dalawa lang ang guest, bibilisan mo. Tapos ayaw ko rin po, no? So by the way, mga leaders, please lang naman, revealed graduates. Kung itinuturing nyo po akong mentor, mahigpit po ako rito. Kapatid, ang sinishare natin, benepisyo ng produkto. Pag-share naman ng maayos yung produkto. Kasi nung time namin, 2005-2006, wala pang networking sa Pilipinas, dadalawa pa lang ang company. Nag-long last ang kumpanya namin kasi nakabase kami sa product, sa faith ng product. Hindi pa nga ganun kagaling ang produkto namin, but because we focus on the product, lumago kami at tumagal kami. Nakakita ako ng presentation, dadaanan nyo lang, malunggay. Hindi man lang kayo nag-discuss about malunggay, 1, 2, 3 benepisyo ng malunggay. Dadaanan na yung buwamera, hindi man lang kayo nag-discuss. Ang binibenta natin, benepisyo. Walang kwenta yung produkto na yan kung hindi mo may di-discuss kung ano yung benepisyo ng produkto mo. Tapos didiretso ka sa negosyo. Yaman-yaman agad. Alam naman ng tao na yayaman lang siya pag maganda ang produkto niya. Paano kung ang kausap mo may pera pero ang future sana pag gumaling sa produkto, 'di ba? May mega center, mag-share doon sa mga kaibigan niya na may mga pera din. So sinaalis niyo yung opportunity na magustuhan niya. So hindi niyo kinukumpleto. Nakakasakit ang kalooban kasi unang-una kumikita pero mali yung ginagawa eh. Can you imagine, nagbi-business ka, ang business dalawa lang yan. Nag-o-offer ka ng serbisyo, nag-o-offer ka ng negosyo. When we say serbisyo, security guard agency, bus company, serbisyo sila. So anong ginagawa nila? Inaayos nila yung serbisyo nila. Ngayon, ikaw ang ino-offer mo, produkto. Ayusin mo naman ang presentation sa produkto. Nagkakagulo na nga sa barley dahil sobrang ganda ng barley, tapos dadaanan mo lang ang barley. Hindi mo man lang nire-research, so inaalam ano maganda sa barley. Ang gaganda ng produkto natin pero wala ka man lang ka-concern doon sa produkto. Naku po, maniwala kayo sa akin, makaka-graduates ng reveal. Hindi kayo makaka-second level sa akin. Marami pa ako, yung tandaan nyo po ito reveal graduates. Yun pong training na binigay ko sa inyo, yan po ay basic lang Meron yung level 2, level 3, level 4, level 5. Kung hindi nyo maia-adapt yung tamang ugali, hindi kayo makaka-level 2. Maniwala kayo sa akin. Okay? So, ibig sabihin, hindi pa tapos yung laman. Kailangan i-practice yung tamang ugali kasi yung makakapag-practice ng tamang ugali, yun lang po ang makakapasa doon. Yun lang po makakapasa doon. Hindi ho lahat doon open doon sa level 2, especially the level 3. Kasi yun na yung kumikita ng mga 200,000 a month. I-handle na natin yun, paano i-handle yung mga presyo at paano makapag-attract ng kapwa tao na kumikita rin ng 200,000 a month. So, puro negosyante na ang market mo nun. Okay? So, MLM organization in your first generation may not be your leaders. So, expect that one. Nadadaan lang yung leaders doon sa mga naunang nakuha na ibang mga bago papasok sa atin, no? So, you may buy an eagle under the turkey. Do not presume that because a person is successful, he will not be interested with the business. Doon nga po yung unang qualifying mo. Pag successful yung tao, kasi tama ugali nun, offeran mo na yun, open mind yun. Huwag yung, hindi niya na kailangan tong negosyo na to.
kasi successful na siya. Wag po. Basta nabigyan ka ng pagkakataon, i-share mo. Share, okay lang po ba? Kunin mo yung weakness niya, kalusugan yan. Sino ba naman ang mayaman na gustong magkasakit? Ay gusto nga niya mag-enjoy sa buhay eh. O di offer mo yung produkto, o tapos sabihin mo, can you imagine, sir, kung may offer mo to sa mga friend mo, ano ba naman yung 50,000 a month extra income na pwede mong gamitin for lifestyle? O, ay ma-interest yan ah. Ano ba gagawin ko dyan? Ito po, wala ka masyadong pagod, just refer. Kami magtatrabaho, branch mo kami ng parang isang branch ito ng negosyo mo, na kami yung mga staff mo. O kami yung mga trabahador, magtatrabaho para sa refer mo lang kami. Wala kang masyadong effort. O kailangan lang namin ng authority ng connection mo. Ay, sino ba naman nang ayaw sa 100,000 a month na promise na magre-refer lang naman siya at makikita niya yung picture? Pwede nga. Pero kung kaibigan at kakilalang may-ari ng isang factory, mayroon yung 1,000 tauhan. Aba, kung may papasok pala namin yung 1,000 niyang tauhan, ay magmamatch ito ng 750. Aba, 750,000 din niya. Abay, sayang din yun, ano? O sige, refer ko sa iyo yung kaibigan ka. Hindi pwede, huwag mong iisipin yun. Huwag kang matakot pati. Okay? Tagalog lang naman ng kwentuhan dito. Saka alam mo lang yung benepisyo, tapos na. May upline ka naman. Do not think it's very complicated. Just do it. Hindi komplikado itong negosyo to kasi sharing of, nagiging komplikado lang ito kung nagiging yung advance ng thinking mo or worse. Ay baka hindi maniwala. Hindi, i-share mo lang. Ano trabaho mo? Responsibility mo yung mag-share. Ayusin mo lang, magalang lang, klaro lang. Hindi mo kailangan nag-i-English. Kaya kailangan mag-training ka ng basic way. Ano ba yung produkto mo? Lagi nyo itong iisipin, no? Sa mga hindi nag-reveal readers, alam naman na nila to. Okay? Na ang tinatanong lang ng kakilala mo, ano produkto? Ano negosyo? So parang tinanong lang kita, what is your name? O dito sinagot mo ako. O ako si Juan. Ako nasagot. Kasi nga, alam ko yung pangalan mo. Binigay na ng magulang mo. Sinulat mo nga ng grade 1. So confident ka na yun yung pangalan mo. O ito, inaral mo yung produkto. Yung kakilala mo nagtatanong sa'yo, ano produkto mo? O di, na-share mo. Kasi yun lang naman ang tanong niya, ang magaling mag-English. O, ibig sabihin, hindi mo kailangan magaling kasi tagutin mo lang yung tanong niya. Ano negosyo niyo? Paano sumali? Paano mag-umpisa? Paano ba kitaan yan? O di, explain mo ng maayos para makapag-umpisa ka, kailangan maging distributor. Ito, wala namang membership eh, wala namang registration fee, bibili ka lang ng package, may choices ka. O magdaliwanag ko sa yung mga produkto, o ABC lang naman yan. O may 3988 ka, matagal ng ang 3988, dumadaan lang naman sa kamay natin yan. Kaya lang ang problema, ang pera kasi dinisign para gastusin. So ngayon, ito may choice ka. Pwede yung the next 3988 mo, okay, pwede mong ilagay doon sa pwede siyang kumita. O ito, magandang bagay, magandang idea to. O, tama, o paano kumita? Distributor ka na. O magkakaroon ka ng ganitong klase ng discount. Pwede mong i-apply sa direct selling, may kakilala ka. Mahilig sa kape, benta mo, kikita ka 50 pesos. Tapos medyo i-excite mo siya. Can you imagine pare? Sa isang buong barangay, sa'yo bumibili ng kape, di para ka namumulot ng 50 pesos. O ikaw may 10 bibili ng kape sa'yo, di may 500 ka. Tapos ano ba yung purpose? Ano ba yung may tutulong ng 500? Can you imagine pag may 500 kang income every day? O edi yung baon ng anak mo, pag uwi mo, edi meron ka ng bigas, meron ka ng ulam, o magluluto ka na lang, o edi lang yung tulong para sa'yo. Hindi siya komplikado. Kasi ang tanong lang ano? Sagutin mo lang. Ano produkto, ano negosyo? Hindi mo kailangan ng masyadong magaling mag-English. Hindi kailangan. Ang importante, dahan-dahan na maintindihan niya. Kasi simple lang naman yung tanong niya. Magkakaano lang naman tayo. Kumbaga, magkakaroon lang tayo ng mga difference. Depende kung naiintindihan pa nung kausap mo yung sinasabi mo. Kasi kung masyado ka nagmamadali, tapos na-pressure ka dahil kailangan, iisip mo na hindi mo kaya, ba't mo kakaya? Simple lang naman ang tanong. Okay, so the key to invitation are courage, tapang. Ito siya in action. Of course, action. Basta importante. Ako po, bigyan ko kayo ng simpleng idea. Matatapos na tayo kasi 5:55 na, no? So, ganun yung natin, ha? Tatapusin ko to dun sa slide na next slide, no? So, by the way, sige. The key to invitation courage, ito siya in action. Sabi sa akin ng mentor ko, huwag mong intindihin yung result. Huwag tayo mag-uusap nun. What I need to do is to finish 1,000 presentation. I-goal mo yan, sabi niya sa akin. Pag na-goal mo yan, wala kang ibang iisipin, just to present. At meron tayong numero, kailangan meron kang ipapakita sa akin. Na tuwing magkikita tayo, i-check ko yung record, pangalan ng mga tinok mo, ilan, at kailangan ang target natin, okay, maka 1,000 presentation ka. 1,000. So I target them. Okay? Pasok lang ako ng to. Wala akong pakialam kung sasali o hindi. Basta ang importante sa akin, makapag-present ako, ang target ko, 1,000.
Natapos ko po yung 1,000, to be exact, 1 year in 8 months. Kasi may focus ako na talagang kinaya ko yun eh. After 1 year kasi 2 to 3 times 2 to 3 times a day. Talagang hindi ako mapapayag na wala ako napipresentan. Ang goal ko, magkaroon lang ng presentation. Yung improvement, hindi nga ako nagkakita eh. Pero yung palang isang way ng mentor ko para matuto ko, ma-experience ko. Dahil hindi ako nakapokus kung bibili o hindi doon sa ginagawa ko, ang focus ko lang ay matapos ko yung goal ko na 1,000 presentation. Alam nyo, after 1 year in 8 months, bigla ako napagin yung sarili ko. May bahay na pala ako, may kotse na pala ako, malaki na pala yung kita ko. Pero ang goal ko, makapag-present lang. Can you imagine that one? So sometimes along the way, kaya tayo nag-fail kasi gusto natin after makapag-talk, may bibili, napipressure tayo. So hindi mo na i-enjoy eh. Hindi mo na i-enjoy. Samantalang hindi ka naman mababayaan ni Lord kasi the profession-wise, pangailangan mo eh. So, itaas yung lifestyle mo. Nabuhay ka nga nang wala si Opti. Anong dahil matili ka mabuhay kung mag-Opti ka? O yun yung basic principles ng mundong to eh. Hindi pwedeng hindi ka pabayaan. Hindi pwedeng hindi, yun nga nasa kalsada, nabubuhay, nagtitiis lang eh. O ikaw pa na may ginagawa ka. Kaya lang ang importante yung improvement sa sarili. O yung pagngiti, talk, 2 to 3 talk a day. Okay, imagine that one. Kung sa dalawa na lang every day, that is 14 sa loob ng isang linggo. O, sa loob ng isang buwan, 28, 56 yun ah. Can you imagine 56 times kang nakapag-talk? Paano mo hindi mo may perfect ang product? Ang negosyo. Kaya lang yun nga, yung courage, yung tapang, yung action, yun doon tayo nag-fail. Okay? So, do not say registration, membership fee. Huwag ka magsasalita ng yayaman. Extra income, 5 to 10,000 a week o 5 to 10,000. Yung kaya lang muna ng, hindi negosyante. Yung kausap mo, ordinaryong tao, sanay kumita ng 10,000 a month. Babanatan mo ng 1 million, 500 million. Eh parang ano feeling niya? Eh samantalang kung 10,000 siya, isa rin siya kumita ng 10,000, paiksain mo lang. O pare, part-time exam. Eh part-time mo. Okay, 5 to 10,000 a month. Tanggap niya yun kasi yun yung buhay niya. At laking tulong yun kasi parang okay na. Pwede ba? Part-time ko lang, after office hour ko lang gagawin. Yes. Ito yung possible, oh. Makakadagdag kita ka. O pag nakapasok na, di kakaten niya ng training, sa kanya marirealize, pwede palang kumita ng million dito. O at least tanggap na niya. Yun yung networking, yung sabihin. Ako po, sabi ko, Amare, may inumpisahan ako na distributorship business. Involved ako sa one of the ngayon. Distributorship business. Yan. Involved ako sa one of the. Di ang galing, home-based business. Ako marin nag-umpisa ako ng home-based business. Baka gusto mong tingnan. Lalo na pag may dropshipping na tayo, ang dali-dali na po i-offer ang home-based business. Okay? Home-based business, ibig sabihin, nasa bahay ka, nag-share ka ng mga video ng product natin, video. Then pag nag-accept ng schedule, home-based yun eh. Hindi ka nang bumapasok ng Quezon Avenue everyday ah. O ginagawa mo yung negosyo, saan ka pa naman prospect? Saan ka ba nagtitraining? O nasaan ba tayo ngayon? Nasa bahay tayo pare-parehas. Di home-based yung business natin. O hindi, home-based business. Seminar selling, hindi mo kailangan yan. Takot seminar kasi it takes time. Paano yung discarded doon? Diba? O, yun po yun. Sige pa, ano natin. We have inviting. Tapos sila natin yung kasi mayroon din ako yung speaker din mamaya sa training. Kung kaya nyo pang pumunta mamayang hapon. Ondo, iba yung discuss ko doon. Maganda po yun. Okay? May inanda na ako para doon. So, inviting is the state of emergency and urgency. You must be excited, ha? Rebel leaders. Excited most of the time, ha? Ngiti-ngiti rin. It create curiosity kasi pag inspired ka, excite ka. Set yourself on fire with enthusiasm and confidence. Dahan-dahan pagsasalita pero nakangiti at masaya, ha? Hindi yung sobrang bilis na hindi maintindihan yung salita. Meron ako nakita yung speaker. Kukurik ko yan. Kaya ayoko ng gano'n na para ka nakikipag-marathon. Binigyan ka ng pagkakataon para may kausapin. I-treasure mo yung opportunity na mayroong kakausapin. Tandahanin mo, ang goal mo, maintindihan yung sinasabi mo. Hindi tayo nag-aano rito na nag-aaral mag-rap na sobrang bilis. You must be hari. Miss a train, pabilisan to. Pag may naisip, puntahan na. Huwag na yung, magkita pa kayo sa office. Puntahan agad para di maunahan. Hindi
pabilisan, di patalinuhan, ha? Okay, so invite or talk 3 or more person daily. Ayun sinasabi ko sa inyo. Okay, kaya kailangan mabilis po yung adjustment natin sa learning. Okay, so invite husband and wife. Walang kontrahan kasi yan. Hindi yung inuna mo yung babae, magpapaalam pa yung babae sa lalaki. Eh, siyempre gastos ang maririnig, 4,000. Eh, sinong hindi ko kontra doon? Eh, kahit ako eh. Napapahirap ako magtrabaho, tapos yung 4,000, eh, hindi ko naman alam kung saan dadalhin. Okay, so panungkit, ABC road is important. When we say ABC, advisor, bridge, okay, tapos yung customer mo, yung client mo, no? So, yun po. Dito po tatapusin. Okay? Kasi 6 auto na eh. Okay? So, we have 287. O, hindi kayo bumitawa. We congratulate all of you, no? So, hindi ko man kayo masyadong nakikita. Okay? Pero, I'm so proud. I'm so overwhelmed po. Excited. Kasi hindi na sayang yung, alam mo yun, eh, ako'y natulog kagabi, alauna. Eh, tulog ko lang, alas 2, naka-alarm. Eh, talagang nag-toothbrush lang ako, nag-hilamos, no? Pero I'm so pa rin, proud at nandyan kayong lahat, okay? So, invitation script, yun ang next topic natin. Tutuloy-tuloy natin to kasi hilingi ko na to kay Sir Gabs kasi for the benefits ng mga revealed. Kaya yung hindi pa nakapag-reveal na, try to make sure yung schedule sa mga offline nyo na makapag-reveal kayo kasi skill na to. Yung 80% attitude, kailangan may tama natin, ha? Huwag niyong masyadong i-judge yung reveal. Kasi actually, yan ang susi talaga ng tagumpay, ha? So sige po, ibabalik ko na kay Ma'am Earth kung nandyan pa siya. Hindi ko alam, ito ipuyat din tong leader na to at we're so proud na naging kaibigan natin to. Yes po, engineer, nandito pa. Nandyan pa. Sige, Sir Ma'am Earl, kaibibigay ko na po sa inyo. Hindi ko po natapos yung training, so we continues sa susunod po na Martes kasi alam ko may kanya-kanya tayong lakad. Yung iba ay mag-aayos pa ng pagpasok ng mga anak at ako po ay ganoon din. Mayroon din mga gagawin ngayong maga kasi i-prefer po yung training pa mamaya kung ano yung ibibigay ni Lord na idea na makakatulong. So kung kayo po ay may time, mamaya po alas 4 hanggang